Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Ngayon po ay ako po ang naatasan na manguna sa magbigay ng exhortation bago po tayo dumako sa ating prayer meeting na ginaganap kada Miyerkules ng gabi. Samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin bago po ako magsimula ng maiksing exhortation. Amang Diyos, Amang Banal, pinupurit pinasasalamatan kita, dinadakila kita, sinasamba kita sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat sa pribileheng ito na kami pinagsama-sama mo, Panginoon, na pag-aralan muna ang iyong mga salita bago kami dumako sa aming panalanginan, Panginoon. Panginoon, ako po ay humingi ng paglilinis, Panginoon. Alam niyo po ang laman ng aking puso at isipan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na gawin niyo po akong karapat-dapat, Panginoon. Lord, please do something. Do the things that I cannot do. Tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Nawa, mga lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay magmumula sa inyo, Panginoon. Itago niyo po ang aking kahinaan at ang inyong kadakilaan lang ang mahayag, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming mga maririnig, Panginoon, ay hindi lang basta maririnig ng aming mga kapatid. Ito po yung magiging blessing, Panginoon. Kalakasang spiritual, Panginoon. And somehow na ito po ay makatulong upang kami ay mabago, Panginoon, at maging karapat-dapat po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na sa Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas, sa pakikipisan ng Banal na Santo Espiritu. Amen. So, isang mapagpalang gabi po uli. Ang aking pong topic ay pinamagitan ko ask, seek, and knock. So, ito po ay siguro pamilyar na kayo sa Matthew 7:7-8. Ano po? Ang sabi sa Matthew 7:7-8, magsihingi kayo at kayo ibibigyan. Magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo ay bubuksan. Sa 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. So praise God, no? Purihin ang salita ng Panginoon Diyos. So, pag narinig natin yung sinabing magsihingi ka, ask, and it will be given, ano? So, parang kung yun lang yung basihan mo ng buhay mo, na pag binasa mo lang yung isang scripture na hindi mo na talaga aaralin kung ano yung pinaka-context nun. So, napakadali ng buhay. Kasi, sabi nga ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and it will be open. So, pwede palang humingi ka agad sa Panginoon, Lord, pengin pera. Lord, pengin bahay. Pengin magandang asawa. So, parang simple, no? Pero hindi po ganoon, mga kapatid. Ang Panginoon po natin ay hindi po genie na pag nakuha mo yung lampara, haplusin mo lang, may 3 ka ng kahilingan. Simple, no? Pero hindi po ganoon, no? Ang salita po ng Diyos ay magkakadugtong po yan, no? Sabi nga nung aking madalas na pinakikinggan na, basahin mo yung mga naunang verse, mga chapter, then yung sa unahan. Then dun mo lang malalaman. So ito po, malawak po ito Ito po kasi ay isang act of prayer o metaphor of praying na sinasabi, So, ang sabi, ang mga salita ng Panginoon, maraming pangako ang Panginoon. Pero ito ay may kaakibat na tungkulin po. Hindi po basta pag sinabing ganyan ay makukuha na agad natin, no? Gaya nga nasabi sa John 15:17, kung kayo ay magsisipanatili sa akin at ang salita ko ay magsisipanatili sa inyo, ay hingiin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So, yun. So, parang ang hirap ata nun. Yun ang pinaka-challenge diyan sa salita na yan. So, sabi nga, bakit pa kailangan pa tayong humingi? Di ba sabi naman, alam ng Panginoon, all-knowing God, bago ibuka ang ating bibig, alam ng ating puso at isipan, so, alam na ng Panginoon, no? Ang totoo niya, mga kapatid, ang kadahilanan po niya ay, ang gusto po ng Panginoon ay lagi tayong makipag-usap sa Kanya, na iasa natin lahat sa Kanya, lahat ng blessing, lahat ng pinagdadaanan natin, ibalik natin sa Kanya na hingin natin ang tulong niya, no? Kung maaalala natin dun sa Luke, yung nagtanong kung nagpaturo sila kung paano magdasal, ano sabi ng Panginoon? May isa siya dong sinabi na, give us this day our daily bread. Bakit ganun ang tinuro ng Panginoon? Then, siguro pa, kaya ganun ang sabi ng Panginoon, kasi hindi niya sinabing, give us this week our
daily bread, or give us this month our daily bread, or give us this year our daily bread, no? Kasi nga, gusto nga ng Panginoon na matuto tayong tumawag sa Kanya. Alam nga namang, pag naubos na yung pagkain mo, saka ka uli magpe-pray, ano? So, parang hindi naman maganda yun, no? So, umpisa natin sa ask. Paano nga ba mag-ask sa Panginoon? Di ba sa panalangin, diyan tayo nakikipag-communicate sa Panginoon. Pag nag-pray tayo, no, Lord, Lord, ganito po ang gusto ko, ganito po. Pero ang tanong, hindi naman lahat ng hinihiling natin natutupad, no? Bakit kaya? Ano kaya yung mga hindrance ng mga prayer natin? Ano sabi sa James 4:3? Kayo ay nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong kalayawan. Naku po, ang sakit naman ata noon, ano? So sabi, iba yung motibo mo, wrong motives mo. So paano ipagkakaloob ng magulang yon, ng ating Panginoon, yung inihiling mo na gano'n, ano? Pag tayo nananalangin, tatlo lang ang pwedeng maging sagot. It's either yes, it's either no, or yung last, I wait. So bakit no? Bakit ba hindi kalimitan, hindi sinasagot yung ating dalangin? Lagi naman tayo nagpe-pray, yung mga hinihingi natin, no? So saliksik natin yung mga puso natin, no? Sabi nga, ito ba ay makakabuti sa atin? O maaari makapaglaro sa atin sa Panginoon? At kung hindi ito yung will ni God para sa atin, hindi po ito matutupad. Tandaan po natin mga kapatid na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano natin. Tayo nagpaplano, pero ang Panginoon ang nagdidiretso ng ating landas. Ano? So, sa Panginoon pa rin yung last call. Pwedeng hilingin mo ng hilingin. Pero, hindi mo rin masasabi na, ay, pag pinagdasal ko to, pagkakalobagan to. Hindi. Kasi nga, di ba, yung mga naunang verse, ano yung mga tungkulin na dapat natin gawin, ano? So nga sabi, kung ang ating magulang ay mabuti, meron bang nasubukan nyo na ba nung may humingi ba sa magulang natin na pambisyo? Pengi nga akong pera, magdodroga ako. Kung mabuti ang magulang mo, bibigyan ka ba ng pera? Siyempre hindi. Gugugulin mo nga sa kalayawan eh. So, kung mabuti ang magulang mo, hindi siya magbibigay ng pera. Amin po ba? So, bakit naman wait? Siguro hindi pa panahon para sa'yo. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay, ano? At ang biyaya ng Panginoon ay always on time. O halimbawa, 14 years old ka. Tapos nagdarasal ka, Lord, bigyan mo ako ng jowa, bigyan mo ako ng bahay, ng kotse, ng baby. Sa tingin mo ba, ipagkakaloobagan ng Panginoon sa iyon? Hindi ka pa naman deserving, ano? I remember nung nag-church ako noon sa iba, may nagkwento, sabi, may isang bata daw na nagpray at humingi na, Lord, bigyan mo ako ng magandang paru-paro, saka ng magandang bulaklak. Then kinabukasan, pagising ng bata, nakita niya sa lamesa, may cactus saka caterpillar, no? So, nagalit siya sa Panginoon, and sabi niya, Lord, ba't ganito binigay mo sa akin? Ang pangit-pangit nito, hindi naman ganito yung hinihingi ko, no? Then makalipas yung isang buwan, pinabayaan lang niya sa lamesa, no? Namulaklak na yung cactus. Napakaganda pala noon pagka yung may bulaklak na yung cactus. Pwede po nating i-search para po makita natin. No? Then alam naman natin yung caterpillar, pag nag-evolve ay isang magiging magandang paru-paro, no? So, may inipin tayo eh. Sabi nga, sa bawat prayer at sa answer prayer, may gap yan eh. Hindi mo yan agad makukuha. May waiting time na tinatawag. Yung gap, yun yung waiting time. Yung waiting time kay Lord, hindi po yung wasted time, ano? So, napakasarap, napakatamis. Pag yung mahaba mong pinaghintay, yung pinapanalangin mo. I remember yung mga pastor, pinapanalangin nila na makakilala tumanggap yung kanilang mga kamag-anak, ano? Nung tumanggap, 9 years ata, o basta ganyan, matagal. Hindi ko lang matandaan yung exact years. Pero narinig ko na parang 9 years daw na ipinagdasal. So, nung tumanggap daw, halos naiyak siya, no? So, napakasarap sa pakiramdam. Kung sinukuan ng pastor yon, yung pamilya niya, hindi makakatanggap yung pamilya niya. So, ganun din po yun. So, yung waiting time na yun, dun tinetesting yung ating faith sa Panginoon, ano? So, wag tayong tumigil. Praying without ceasing daw, ano? Saka ipagkatiwala natin. Pag nagdasal ka, ang pagtitiwala mo sa Panginoon, i-make sure mo na hindi ka nagdududa. Kasi pag nagdududa ka, ay hindi mo talaga makukuha yan.
Ganun yun. So, bakit naman yes? Ito ang pinakamaganda. Kasi sabi, dahil deserving ka sa pinapanalangin mo. You ask something that can give Him glory. Humingi ka ng kagalingan, binigyan ka. Humingi ka ng breakthrough, pinrovide sa'yo ng Panginoon. Deliverance, binigay sa'yo, no? Ano sabi sa 1 John 5:14? If we ask anything according to His will, He hears us. So, napakaganda ng pangako ng Panginoon, no? According to His will, tandaan po natin na in the end, yung will pa rin po ng Panginoon na mapiprevail. God will always give what is good for us according to His will. So, may tanong, paano ba natin malalaman yung will ni Lord? Ito ba yung will ni Lord? So, paano nga ba? So, ang sabi, nung pastor na pinakikinggan ko lagi, no? So, natutuwa ako, minsan lagi kong pinakikinggan yun, kahit nasa opisina ako. Ang sabi niya, ang susi daw para malaman mo yung will ni God, intimacy. So, paano magkakaroon ng intimacy? Magbasa ka at makinig ka ng Bible. Yun, doon ka magkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Sabi naman paano mo naman na malalaman kung yun ang boses ng Panginoon? Sabi, simple lang. Yung baby na bagong panganak, pag kinukuha ng ibang tao, iiyak yan, di ba? Pero pag narinig niya yung boses ng kanyang nanay, natigil na yan. So bakit? Bakit natigil? Hindi pa naman nakakakilala yun. Simple lang, kasi lagi silang magkasama, no? Kaya tandang-tanda na nung bata, kahit baby pa lang yun, alam niya na yun na yung nanay niya. Ganon din ang Panginoon. Ganon din natin madidiscern yung will ni God, ano? So, dapat yung puso natin, sinasaliksik din natin, no? Sabi, ang pangako daw ng ask and receive ay kahit na may kondisyon ay hindi daw nakaka-disappoint. Yan ang sabi po, ano? Kasi sabi, there is no chance of things we need not being in God's will. He promised to supply what we need. So, ang pangako ng Panginoon, isusupply niya yung ating pangangailangan. Pero hindi niya ipinangako na He will supply all our wants, ano? So, iba po kasi yung wants sa need, no? So, yung wants, kung ibigay man ng Panginoon, napakaswerte mo. Pero usually, yung needs, ipinoprovide po yan ng Panginoon. Basta maging faithful tayo sa Kanya. At naririnig ng Panginoon ang ating mga panalangin, ano, mga kapatid. Sabi nga doon, sa Matthew, yung 6:33, so alam natin yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, napakasarap pakinggan, ano. Seek, sabi pa nga, how to find God? Seek with all your heart and soul, and you will find Him, no? So, ang gaganda, ang sarap na panghawakan ng mga pangako ng Panginoon. Lalo tayo ay yung Christian believers na tayo nagsiserve sa Panginoon at alam natin na ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. So, ang dami nating pangako na pwedeng i-claim, ano. So, just make sure na ginagawa natin yung part natin. Na, sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. So, totoo yun, mga kapatid. So, kung hihingi lang tayo ng hihingi, tapos wala naman tayong ginagawa, wala pong mangyayari, no? So, may parable, di ba, yung sa isang yung sabi na, may kumatok daw, this oras ng gabi, at sabi na, may darating daw na isang kaibigan, sabi niya, pahiramin mo ako ng 3 tinapay sapagkat dumating sa akin galing sa paglalakbay ang isang kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin, nalalapat ang pinto at kasama ko sa higa ng aking mga anak, hindi ako makakabangon at makapagbigay sa iyo. Sa Luke 11:5-8 po yan mababasa, no? Ano sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, kahit siya hindi bumangon at magbigay sa kanya, dahil siya ay kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag, ay siya ay magbabangon at ibibigay gaano man ang kailangan niya. Meron din persistent widow, no? Yung sa judge, ano. So, nakukulitan. Kasi yung ask, yan yung unang step, eh. Pagka yung mas pinalalim mo pa, yung seek, maghahanap ka na. At yung last, yung knock, yun talagang kukulitin mo na ang Panginoon sa iyong hinihiling, ano. So, yun yung pinakatatlo na pag nagpe-pray ka na ipinagkakatiwala mo sa Panginoon, yun yung tatlong na dapat mong tandaan. Ask, seek, and knock. So, yun yung pinakamagandang
may pinakamagandang pamamaraan, ano? Kasi gustong-gusto na nga ng Panginoon yun eh, yung nahingi tayo sa Kanya. Sabi pa dito, the biblical instruction concerning is that what we pray for the good things that we truly need, according to the will of God, in the authority of Jesus Christ, persistently, unselfishness, and in faith. So, ayun daw yung yung pinakamagandang pamamaraan. Ulitin ko ha, how to pray, no? Pray according to God, to will of God, in the authority of Jesus Christ, persistently, unselfishly, and in faith. So, pag napagsama-sama mo yan, nako, kapatid, tagumpay na. Ngayon pa lang, i-claim mo na. Dahil sigurado ako, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, especially kung tayo ay tapat din sa Kanya. So, napakaganda. Sabi nga, always ask, seek, and knock. Tuloy-tuloy lang daw na. Tapos, saliksikin mo yung laman ng puso mo. Kasi kung may karumihan sa puso mo, sa ipinapanalangin mo, hindi yan ipagkakaloob ng Panginoon eh. Kasi alam niya na hindi yan makakabuti sa iyo. So, maging habit natin yung prayer kasi yung devotion, yan yung pinaka sandata natin as a believer. Yan yung means of communication natin, yung unang-unang means ng communication natin. No? Kasi yan, pag nagdadasal ka, direct ka nakikipag-usap sa Panginoon. Ano? So, yan ang pinakamaganda. At lagi ka rin magantay. Dahil hindi lahat na makukuha mo, hindi lahat ng pinapanalangin mo, ay bibigyan ng kasagutan. Di ba? Iba po kasi yung, sabi nung sa napanood ka na, iba yung appointing sa revealed, ano. Kagaya daw ng Haring David, 15 years siya na-appoint, tapos nag-wait ng 15 years bago mai-revealed, ano. Ganon din yung kay Joseph. It took 13 years daw bago matupad yung kanyang panaginip, ano, kay Joseph the Dreamer. So may paghihintay na tanda natin na hindi lahat ng inihiling natin ay ibibigay lahat. O ano ba yung patotoo ni Kuya Jimmy, di ba? Tagal nila nagantay, no? Pero ang Panginoon, napakatapat ng Panginoon. Lalo na sa mga katulad natin na naglilingkod na hindi na tayo pababayaan. So, anuman ang ating inihiling, lagi tayong magpasalamat in every situation. In every situation, kailangan magpasalamat tayo at i-acknowledge natin ang Panginoon na hindi man maibigay agad yung panalangin natin, pero all things work together for good na. Naniniwala ko na ang Panginoon natin pinagsisilbihan ay tapat sa atin. At sama-sama tayo na magpatuloy at punuin natin ang langit, mga kapatid. Magkita-kita tayo doon. Pagka dumating na yung oras natin ay makikita mo, oy, si Kuya Erwin pala to. Diba? Parang ang sarap sa pakiramdam na pagka nagkita-kita tayo sa langit lahat. Ano? So, God bless po sa lahat. Always ask, seek, and knock. Yan po. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. God bless po.